Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Welcome po dito sa ating EB Talakayan with our very special guest again, pero mula po dito sa ating Elizalde Broadcasting. And of course, ang ating very special guest again is Mr. Ray Buendia, ang PIDAW. Siya po yung chairman ng PIDAW. Yung ano po meaning ng PIDAW? Ayan po, ano po ang meaning ng PIDAW? Holdings and Development, Powerful Divine Anointed One. Ayan, ibig sabihin siya po yung anointed chairman. No? So, ito po ngayon ating pag-uusapan ay napaka-punong-puno po ng mga mga sikreto, kung kaya't nandito po ang ating mabait na chairman para isiwalat yung mga sikreto na to. Kasi opening of ASM. Ano po ba yung ASM? Ano yung meaning ng ASM? Opening of ASM, ano yun? Hindi marami ano ito kasi. Una muna, may meaning yan. Ano yan? Almighty Sacred Money. Opo. Tapos may another one pa. No? ASM, another meaning is Anthony Santiago Martin. And number 3 is Sacred Mother Accounts. Ano yan? Ito po, iba-iba ho ang meaning nito. Kaya tatanungin natin si Sir. O Sir, kayo na po bang paliwanag nito? Magandang hapon po sa lahat. Tungkol po ito sa yung ASM account na hinahanap. Hinahanap po ito ng United Nations tsaka International Court of Justice. Ang una pong naglaro nito ay si Anthony Santiago Martin na nag-surrender na. Tsaka namatay na yata eh. Ito po ang laro noong pang matagal na. Umikot na sa buong mundo. Kaya nga nagpaliwanag din po siya na naibigay sa kanya na hindi niya alam. Kaya nga po wala na po yun si Anthony Santiago Martin na nag-surrender na po noong 2016. Sino po yung Anthony Santiago Martin? Yan ho ba kamag-anak ni ni Carmi Martin? Kasi po ito ano po ang kanyang role dito dati sa ASM na to? Bakit nakasama yung pangalan niya sa sa Sacred Money Account, Almighty Sacred Money Account, na kung saan sinasabi rito opening daw ngayon. Bubuksan na ba? Bubuksan na para mapakinabangan na ng madlang people. Napakagandang tanong mo, ma'am. Andito na po ako sa harapan na ito ng panahon para mabuksan na ito. Marami pong na-wanted na rito. May order ng UN at saka International Court of Justice. Antitinding mga tao pa. Magkaroon pa ng ESBLP Group of Companies. Lahat po ng mga account pagdating kay FM Senior Ferdinand Marcos, null and void na po yan. Nakalagay dito. Kaya ito, mga sikat pa sila. Nagkaroon na sila ng international na nakalista sila. Marami pong mga pangalan ng involved pero hindi daw po pwedeng basahin. Pero
later on siguro papakita natin yung dokumento. Later on, mga minamahal nating taga-subaybay, no? Pero ito ho yung mga isa sa mga katanungan na chairman, no? Sabi ho, for the last 50 years, bakit ho ngayon yung wealth of the world ngayon lamang yata mabubuksan, at sabi nga niyo po opening ngayon ng accounts ng Sacred Mother account na to, na kung saan ito ho ba yung mga pag nabuksan ho ba itong accounts na to, lahat ng mga accounts na alam natin at mga sinasabi ninyo ay ano ho ba makikita na rin o madidivulge na rin, no? Kasi puro pera-pera ang laman ho nito no? Alam natin yan. Opo, ma'am. Ito na nga po, sabi rito, why wealth of the world for the last 50 years remains secret and unopened. Bakit kaya? Sa mga information po was intentionally hidden from the Filipino public since 1986. This is the reason why all expectation, hard work, hardship, sacrifices, and endowment of Filipinos were all in vain because of this untold truth. All must come to the understanding that all wealth belongs to His Almighty. Diyos po ang may-ari. His plan and commitment is for His obedient servants to enjoy all His blessings. Beware those hands that prevent the true wealth to be enjoyed by God's servant. Destruction in global scale will not stop until His will be observed. Kaya huwag na po kayo dyan. Sinabi naman ni FM, Senyor, na hindi kanya yan. Doon pa sa Switzerland. Kaya nga po, yung iba dyan na mga naglalaro pa ng kayamanan, please, wag po kayong matakot. Pumunta na kayo sa kinaukulan para po sama-sama tayo. Kaya nga ito, andito na po ako sa harapan nyo. Lumutang na po ako para matapos na ito. Okay po yung sinasabi niyo, wag matakot. Sino yung sinasabi niyo wag matakot? Yan po ba yung mga taong nag-claim ng malalaking mga pera o mga billions of gold na sinasabi niyo? At sinasabi niyo, ayun, magkaisa na tayo. Saan ho sila lalapit? Kanino? At paano po para ito pong sinasabi ninyong itong kayamanan na to na belongs to the Filipino peoples, all to the world, not only to the Filipinos, sabi nyo, hindi po ba? At kailan ho ito nag-umpisa? Gusto natin malaman, kasi kanina ho, sinabi ninyo, since 1521 na? 1611. Panahon ho ni yun Ang alam ko, panahon ho ni Mahoma yun no? 1611, no? Ang tagal na ho nun. At saka, ito pa ho, meron tayo ditong pag-uusapan pa, meron tayo ritong binabanggit. Ano po tungkol dyan sa singsing na yan? Ito po mga tinatawag na dimension ring na may duplicate po ito dyan sa World Bank. Ito po yan. May publish na rin siguro dyan. Ito yung yan. Mamaya papapublish natin. Saan ho yan? Sa World Bank po. Mayroon yan doon. At saka yung may hawak niyan dito. Kaya nga yung iba dyan naglalaro Pag itong hinanap sa inyo, wala kayo, paano yan? Ha? Sir, ano po ang significance ng ring na to? Halimbawa kung sino man yung magkiklaim nitong opening ng sacred account na to, mother account na to, na kailangan meron siyang singsing na ganito. Ano po ang niyan? Yan ba ho ay literal na singsing? Totoong singsing ho ba yan? Ilang carats ho ba yan? Gold ba yan? O silver? Or 24 carats ba? At saan ho makikita yan? At paano malalaman na yun na nga singsing na yun? Ang susi at katotohanan ng singsing na sinasabi nyo na ang World Bank ang merong hawak. Very good pa, ma'am. Kasi ito is now the ultimate truth about the dimension ring. And it's into the whole world revelation. Itong araw na po na ito, this is the end time. Very important. Alauna na, medya. Anong araw ngayon? 2023 na. Thursday. Because the true and real event of the plan of exalted servant leadership has taken in place here on earth.
through the countless intricate scenes before it was achieved, the true symbol in key of truth. Ito po ang susi ng katotohanan. Nasan po yung susi? Nasan ho yung singsing na yan? Saan ho ba nakalagay yan? Sino po ang namamahala dyan? No? Ang gandang tanong. Siyempre ma'am, yung kausap mo, katabi mo. Kaya nga lumutang na po ako, andito na po ako sa harap Para hindi na magka-windang-windang lahat away-away lahat. Kaya andito na ako sa harapan ni Ma'am Mel, mga kababayan. Sir, kayo palang hinahanap ng World Bank di nasa inyo pala yung singsing. Pwede bang pakita nyo sa amin ngayon yan? Ha? Yan bang suot nyo na yan? Yan ba yun? Hindi raw. Bakit ho ninyo dinala? At dinala nyo na po sana at para maipresenta rito sa atin at mabigyan man lang ng pagtingin o mapansin ng ating mga mamamayan, no? Ano po, paano nyo gagamitin yung singsing na yan? Para saan? Ang ganda naman na tanong po yan, mga kababayan. Siyempre, ito papakita dyan sa World Bank. Nag-ano kayo ng account? Hindi kayo makakakuha, lalo dollars, may batas yan. Amerika yan. Kung meron naman sa London, iba na naman yan na pera nila. Kaya lahat ng pera may batas yan. Lalo itong divine wealth. Kasi andi dito, yung dimension ring, pinapatay po niyang old belief. That is the origin and that is from our ancestors, yung mga ninuno natin. And that without knowledge, that the money being used on the present setup, all are but stolen from the highest law. The guardian, divine justice, holy almighty, only one. Siya lang po ang may-ari. Sino po yung tinutukoy yung siya ang may-ari? At kanino po nanggaling yung singsing na yan? At saan po? Kailang panahon pa yung singsing na yan? Saan galing? At bakit po nyo sinasabing iyan ang susi? Ibig sabihin, yan ang magbubukas ng katotohanan. Di ba, sir? Tama, ma'am. Kasi ito ang hinahanap din ng World Bank. Ito yung kanyang isa lang na ngayon ko lang ilulutang. Kaya andito po ako sa harapan nyo. Yan, sa World Bank wala naman dyan lahat puro kayo may accounts, kilelang. Pag tinanong kayo, wala na si Lelong. Sino pang yun ang anuin nyo? The revelation here and the essential such as the key source po to ng success have just been created and completed, and it has exactly me fault the way it has been until the true and sole document of the divine law. Tandaan nyo divine law, kasi divine asset nga divine wealth. So the divine law has been created, dictates from the divine God for His divine plan. Until this time comes when the stone of victory symbol will be handed over to the right person who is truly the one with the mark hand, and that is the world order and symbol of the people in which to find the true power, the key of the secret, and the sacred law that will serve the mighty order for this whole world. Sa buong mundo na po ito. Wala na dyan kung sino-sino dyan Huwag na po kayong mag-atubili. Sama-sama tayo. Kahit yan sa Senado. Ayan po mga minamahal nating taga-subaybay. Tuwirang sinasabi ng ating mahal na kaibigan, Ginoong Buendia, na nasa sa kanya ang singsing at siya ang hahanapin, siyempre, at yung singsing na yan ay hinahanap ng United Nations. So ipagsigawan ho natin nandito sa ating kaibigan at hindi ho siya natatakot, sabi nga niya nasa kanya. So kung sakali man po marinig ng United Nations ang ating panawagan, puntahan kayo. Saan ba kayo pupuntahan? Ma'am, Pilipino tayo. Kaya ano lang tayo, sa Senado, diyan sa mga bakit pa tayo maghahanapan? Andito na nga po ako, lumutang na ako Madaling hanapin lalo itong Elizalde Broadcasting kasi andito ang basbas. Ayun, hindi na raw po tayo magtatago ang pong, no? Lumutang na si Ginoong Buendia. Pero for the meantime, let us read yung mga shout-out po natin from Miss Gracia A.S. Villato watching from Manila. Also, Kuya Chot Velasquez watching also from Manila. Thank you for watching. Ito nga ho, pinagsisigawan na natin
na wag nang maghanap ang United Nation dahil mismo ang may hawak ng singsing ay nandito sa atin at katabi ko at siyempre handa siyang ipaglaban dahil lahat ng dokumento hawak niya. So, kung naghahanap man ang United Nation, calling United Nation, dito po kayo sa Elizalde Broadcasting, nandito po. Oh, International Court of Justice daw, ICC. Matindi yan, no? Baka mamaya ma-wanted dead or alive ako nito. Hindi kaya ho, sir? Pero kami po ay natutuwa dahil pinagkatiwalaan tayo ng ating kaibigan si Mr. Ray Bondia na dito niya i-announce ang revelasyon tungkol sa opening of ASM Mother Account. Yan, di po ba? Ibig sabihin, hindi siya nagpunta sa malalaking network kasi dito niya pinili. Ito raw ang may basbas. Well, amen. No. Sir, sige. Maraming salamat. Kaya nga po, ba't pa kayo magtatago yung mga may accounts? Kay Rizal na account, kay FM account, senior. Nandiyan si Bongbong, oh. Bakit pa kayo paikot-ikot yan? Magpaparada pa kayo. Number one dyan, kasi international na po ang system ng lahat, lalo dollars. Amerika ang may-ari. Sa World Bank din yan. So, tsaka United Nation. Gagawan ka na, may batas ba kayong dala? O may accounts kayo, anong batas gagamitin nyo? Ito po ang tanong ko, ha. Maraming argumento, but we need proof. Yan ang sinasabi ko. Para hindi tayo paikot-ikot. Ang daming mga dyan, kanilang mga hindi ko maintindihan eh. Ang tagal na lang si Antonio Santiago Martin, taga-Hagunoy. Hari daw siya. Nag-surrender na nga kasi hindi niya akalain. Marami pong nanggamit na yung mga patay na ancestors natin. Sila po yung ginamit ng mga umikot. Kaya takot na wala na. May pera pa ba ngayon? Diyan, nakapag-imprinta na bang Pilipinas? Mayroon na ba? For info, with respect sa presidente natin, parang wala pang pinirma na sa peso. Kaya, aywan ko. Kaya ngayon, pinag-aawayan dyan, confidential fund. Noon, PIDAP. Saan napunta yung mga pera? Kaya mananagot yung mga dyan, sa Senado, sa Kongreso. Kaya may manifestation na ginawa yatang isang abogado, pinapapirman sa mga Pilipino. Yung batas. Tingnan mo, rambol ngayon. Walang batas. Lalo sa pera ngayon. Yan, accounts. That is a divine wealth. So, that accounts, siyempre po, may divine law ka. Kung wala kang batas, anin mo yung hawak mong account. Marami akong naririnig pero Pilipino rin tayo lahat. Tulong-tulong tayo. Sama-sama. Andito na po ako. Lumutang na ako. Bakit kayo nagtatago pa? Sana andito si Ma'am Mel. Andito tayo, magpapasko na. Sorry. Sinabi ko ulit kasi iba walang Pasko eh. Ang bagong taon daw kasi wala silang handa. Para bang nahawa na ako na parehas din. Mamel? Meron pong nagtatanong dito, paano at saan po magaganap yung opening of yung ASM na Almighty Sacred Money Account? At saka, tulad po na sinasabi nyo lagi, paulit-ulit, nandito na po ako. Yung ibig sabihin, kayo po ang susi, di ba, sir? Dahil sabi nyo, dito na kayo nananawagan kayo sa International ICC, International Criminal Court, United Hall of Justice, Court of International Court of Justice, United Nation, etc. Lahat ho ng mga court, maliban ho sa basketball court, no? Ay sinasabi ho natin, lahat yan ay nasa mga kamay ninyo dahil kayo yung sinasabi nyo, andito na kayo, alam nyo na lahat ng iyan at lahat ng mga dokumento hawak nyo. Kaya sana po ang panawagan natin ay marinig ng mga autoridad na ating pong binanggit at nang matapos na po ang lahat ng ito para ma-convert na into cash. Diba, Panyero? Very correct. Kaya nga po, itong atin na dito sa talakayan ngayon,
mga kababayan, itong hinahanap ng United Nations Organization, International Court of Justice, and International Criminal Court, at saka World Bank Group. Hindi naman po tayo may naglaro na nito si Anthony Santiago Martin. Ginamit na yan ng mga politiko natin. Ito, may record na nga dito, ang tataas ng tao nito. Wanted na po sila sa UN. Kaya dito pa na sila nagtatransact sa Pilipinas, patago-tago, para pera-pera sa pander. Maraming nalulokong financier Kaya hindi naman tayo wag naman. Panahon na ngayon, 2024 na, sama-sama tayo. Itong ng Diyos, itong Elizalde Broadcasting, dito tayo. Walang ibang po dyan, mga istasyon na maganito lang itong ating pinag-uusapan. Okay, thank you so much. Ito po, meron pa rin tayong mga shout-out from ASI Pasig City. ASI Pasig City, D1 1206. Ano yun? Kilohertz? Okay. Justin Gatox Pakiro, ASI Pasig City, DCHS. No? ASI Pasig City, Elizalde Broadcasting. ASI Justin Gatox Pakiro, ASI Pasig City, DCHH, 1566 kilohertz. No? Yan po yung mga nagsha-shoutout sa atin. At D1 ba yun? 1206 ASI Pasig City. What does it mean, ASI? Oh. ACI, no? Ano yun, no? ACI daw. So, DZCA 1170 ASI Pasig City. Puro ASI Pasig City. Ha? Ano? Audiovisual. Audiovisual Communicators Incorporated, affiliated to what? Affiliated to Elizalde Broadcasting, 1566 kilohertz AM. Okay po, sir. Ayan, napapakinggan tayo. Kaya nakikinig po ba tayong lahat dito sa malapit na yata nating makuha yung itong ASM, no? Yung Almighty Sacred Money, sapagkat opening na raw. Tama po yan. Kasi lahat ng mga accounts superseded na dito sa mother account. Kaya wag na tayo maglaro. Tulong-tulong tayo. Kung sinong umahawak niya, siguro hirap na rin kayo. Ha? Dapat ito ng tamang lugar, tamang oras, tamang araw. Tapusin na natin yung hinahanap ng United Nations, ng World Bank na yan. Tirahin na natin sila dyan na makumbida. Bakit sila naghahanap? Tapos naglalaro din sila. Siguro yung mga tubo nito, kaya ito nangyari itong mga giyera na ito, incurable diseases, itong mga climate change. Ang dami na po. Pinakialaman kasi itong divine wealth na taong hindi sila karapat-dapat. Dito lang po, atin to mga Pilipino. Atin lahat po ito. We po and pray, lahat-lahat na magtulungan tayo. Pag nagtatago kayo, hindi kayo totoo. Sasabihin ko na yan. Tapos kayo dyan, kayo ng tawag nito? Kung saan pa kayo dyan, nagpaparada. Ano na tayo? Dito si Mamel. Sir, ito po, may nagtatanong kasi, yung sinasabi ninyo na, wag na kayo diyang magtago-tago, sumuko na kayo, parang gano'n, no? Sino po ba yung mga personahe na yan, sinasabi nyo, malalaking tao? Pwede bang banggitin nyo kahit man lang mga ibang pangalan dyan para maniwala itong ating mga listeners? Sino yung mga tao na yan na, wag na kayong magtago-tago, nandito na ako, magtulungan tayo. Sino po yan? Unang-una, ma'am, may na itong mga Presidential Commission on Good Government. Kaya si panahon ni Senator Salonga, kasi siya ang unang naghabol Ngayon, may order dito na na nga sila all immediate arrest and detention order. Noong pang 209 and beyond. Lahat sa tao, antitindi nila dito. Kaya ngayon, dapat makialam na rin ang Senado natin dito, ang ating mga mambabatas, para matapos na ito. Wala nang away-away. Sino po yung nag-order ng immediate arrest dito sa mga sinasabi ninyong mga personahe na to? United Nations Organization. How come na hindi sila na-arrest?
siguro tumigil na. Yeah, tumigil na. Eh, ang daming iniwanan si F.M. Marcos na kasi alam niya, huhudasin siya eh. Kaya ngayon, nagbigay rin siya ng mga counter. Ito, kayo puro lang kayo loyal sa akin kasi mayroon. O, ayun ang nangyari, andi dito mga pangalan nila. Kaya, sila takot na. Mga celebrities ito, anyayaman nila. Kaya may record po ito, paper trail ito sa international. Wag dito, pinapaikot lang tayo sa Pilipinas pagtungkol sa kayamanan na ito. Sa Pilipino po ito, galing sa Diyos ito. Dito lang, ang tunay na pagpapala sa Pilipinas. For Filipino people po ito. Kung sinasabi niyo po sa Pilipinas ito, sa Pilipino, ba't po nangengelam yung ICC at saka United Nations na yan? At ano ang kanilang panghahawakan para arestuhin yung mga taong ito na sinabi niyo na nagkamal ng salapin ito, na nabuksan ng mga accounts na yan, tinutugis. No? Kung talaga silang tinutugis, alam nyo, ICC, di ka makapagtatago dyan eh. Kahit sa bundok ka ng tralala, talagang anuhin ka niyan, di po ba? Oo. Kaya, sino po ba yan? At ano kanilang kapangyarihan? Ba't hanggang ngayon, di sila naaaresto? Kundi, tayo na umaresto. No? Ang galing na naman. Kaya nga tumigil na po sila hanggang ngayon nga, almost 50 years na hindi mabuksan. Kaya nga nakalagay dito, ma'am, without or special authority, no authentic asset account shall be open. Oh, ito lang ang makaka-open nito. Tayo, at saka, ma'am, katabi mo ako, sasabihin ko na, andito na po ako, kaharap na, the designated General Bank Peace Translator, coordinator, and the designated official to represent the Mother Highness. Oh, he is also the official financial investigator and guardian of the General Order of Master Victory, wealth title. Okay po yung sinabi nyo. Pero ang sabi nyo po kanina, andi dito na kayo. Pero minention nyo ang ibang mga, alam natin, nakikita natin dyan sa dokumentong hawak nyo, na yung mga taong yan ay talagang nabuksan yung accounts. And so, yumaman sila, nagkapera sila. Ba't hindi maaresto? At hindi dapat i-refund nila yung pera na yan kung talagang po yan hindi para sa kanila at hindi sila nararapat na magbukas ng accounts na yan. Di po ba? Baby MB, in the almighty name Jesus, maaayos na po yan. Amen. Okay. Ano ang sagot? Correct, ma'am. Lahat. Kaya iba-ibang reliyon, sabi nga, yan, siyempre, pag kapatid natin Muslim, si Allah. Dito naman sa Katoliko, si Jesus. Pagdating naman siyempre dyan sa Japan, ng mga Buddhist, hanggang Kaya tayo lahat, isa lang po ang totoong Diyos, yung may-ari nitong kayamanan na ito. Kaya hindi naman po ako, hindi atin, sa Pilipino po ito, at saka may luluto, napag-utusan lang po ako. Pause muna tayo. Talagang galing ng PLDT. Nananawagan tayo sa PLDT. Mangyari, ayusin lang. PLDT. Okay sa alright. Maganda ho. Ayan, wala na naman bigla. Sana po, itong opening ng ASM na to, yung ng secret money accounts na yan, ay talagang mabuksan na. Dahil sabi nyo nga, nandito na kayo. Ito na, sinasabi nyo na. Kailan ho ba yan mangyayari? Yan ho bang mga personahe na yan na sinasabi ninyo, talagang mga totoong tao naman yung mga binanggit nating mga sinabi ninyong mga kumuha ng mga accounts, nagbukas. Pero ba't hanggang ngayon, hindi ho sila nabibigyan ng hindi sila nabibigyan ng aresto, warrant of arrest, because of that money na sinasabi ninyong nabuksan nila, na nakuha nila, kaya sila ay nagsiyaman. Sabi nyo nga, it belongs to the people of the Philippines, hindi lang sa kanila. So bakit hanggang ngayon, nananagana sila? It's unfair, no? Kailangan, manawagan po kayo. Kaya nga po, hindi na natin sila pwedeng sisihin. It is now the responsibility of everyone who knows something about all of these reminders from God the Father in heaven. Those who stole money to serve their own interests are to be blamed for the sufferings of many people, especially those belong to the poorest of the poor.
their family members up to the last generation will be affected by their ill intent. Eh, nakialam sila eh. Kaya, this is the last warning and reminder to all concerned. Kaya nga, at saka kayo may hawak ha, may divine license, immunity, rule of laws, permit, and authority ba kayo? Ang tanong ko, anong lisensya ang hawak nyo? Baka SPA lang na iniwan sa inyo? Kasi divine asset, there's a divine law and you have the divine license. Nagtataka lang po sir, yung mga listeners natin, sinasabi nyo, "Oh, meron ba kayong lisensya? Meron ba kayong ganito, ganyan. Ang tanong, bakit ho sila nakakuha ng pera? No? Ang tanong natin, bakit wala silang mga dapat na i-represent nila sa ICC or whatever, pero nakakuha nga sila. Bakit? No? Bakit tayo na sinasabi nyo, nasa inyo ang singsing, nasa inyo ang susi, lahat-lahat. Ba't hanggang ngayon, di pa ho natin mapasok ito? Circular 49 daw. Talakayin nyo, sir. Maganda na naman lahat, ma'am, ang mga tanong mo talaga. In the past, and even at present, sa ngayon ha, there are people connected in the government and other agencies connected in getting or manipulating the divine wealth without the right permission from God the Father in heaven. Nakialam sila. They cannot hide from God. What they need to do is to submit himself to the right person and be responsible in returning all the money they got from the divine wealth before it is stolen. Tandaan po natin yan. Napakahirap na. People concerned have been warned not to use the holy wealth for any other purposes. It is only intended for the divine program and for saving Mother Earth. Repentance is needed in the willingness to return what judgment and before true justice will be served. Marami na pong nakialam na hindi naman sila ang karapat-dapat. Kung sinasabi nyo maraming nakialam, okay, alam na natin ho yan. Pero ang sinasabi ho natin, tugisin yung mga kumuha ng pera na yan kung talagang nararapat at meron tayong pinanghahawakan na yan ay para sa Pilipino at hindi lamang para sa kanila na sinasabi ninyong matataas na mga personahe dito sa ating administrasyon o ano. Di po ba? Bakit hanggang ngayon? Hindi ho sila napapatawag kung sino man ang dapat magpatawag. Sino ba dapat magpatawag niyan na nilustay nila o kinuha nila yung pera ng divine wealth na yan na sinasabi nyo? At sino po ang talagang mamamahala ng divine wealth? Mga kababayan, ang naranasin natin ngayon, kahirapan, ito na ang resulta. Pinakialaman ng mga hindi pwedeng makialam. Hanggang ngayon, ang tanong ko, saan ba galing yung perang PDAP? Saan galing yung mga intelligence fund? Ayan, bakit tayong mga mahihirap? Lalong naghihirap. Ato, andi dito ako ha. Anyone who want to protest or will not show respect to the letter sent will not also have the right to stop or prevent its implementation. Since this came from the dictates above, the beloved Father in heaven, the one ordered to take charge, will carry the order of serving justice to those who stole, slandered, and used the money excessively, even if they are not the designated ones to deduct from the interest of any deposit. Mga tubo po ang kinukuha niyan, mga yan. Nasa paper trail yan. Kaya, ayaw na nilang umalis sa kanilang tungkulin sa gobyerno. Pag hindi yung asawa nila, yung anak, o yung kung sino na lang, sila na lang ngayon kaya nag-aaway-away na, nagkakagata na sila rin. So, sir, sa sinabi nyo, are you saying na itong mga pera na to ay itinatago sa PDAP at saka ano yung sinasabi nyo isa na pinag-awayan? Yung confidential fund. So, intelligence fund. So, doon galing yung pera na yan. Doon ang galing, doon nila kinuha. Ay paano ho natin mapatutunayan yon at dapat patunayan na sa lalong madaling panahon. Panagutin na kung sino yung kumuha niyan. At kaya pala hindi mapanagot baka mga nakapwesto sila. Aba, akala ko po ba ang makapangyarihan ay ang may hawak ng mother account yung nasa taas. O paano natin yan? Pabababain ba natin? Paano natin sila tutugisin at ipabalik yung pera kung kailangan, kung talagang hindi pa nila nagagastos?
Ma'am, magandang tanong ulit. Ang totoo niyan, mananagot sila sa may-ari. Na may-ari nitong kayamanan na ito ay sa kanya ito, galing sa ating creator. Wala naman iba. Ano bang remittance ang pumupunta sa atin hanggang ngayon? Ang lalaki. Ba't sino nakulong? Sinapulis nakulong. Ba't ang lit-lit lang nun? Marami na. Inibin si Baladjay, si Rose. Saan ba galing yung pera na yan? Ngayon, saan kinuha yung mga pera na yan na wala na nga tayong peso? Aywan ko kung mayroon pa. Marami dyan, dollars. Kasabuat din ito bakit kayo mag-imprinta ng dollars? Yung lalo, Circular 49, yung 5 nakaperma. Ano na nangyari nun? Dapat saan na napunta yung kaso? Kayo yung nandyan, Sir Drilon, nakaperma ka. Senator Marujas, si Ma'am Dilima, si Sister Purisima, and even si Governor Titangco, 5 po kayo. Ano na nangyari nung sa Circular 49? Yan po, bayaan na natin yan. Kasi nasa Circular 50 na po yun. Alam natin yan. Ba't tinatago nyo sa madlang people? Ma'am, sa akin, nakaraan. Ito ngayon ang tirahin na natin. Itong ESM na inaano ng hinahanap ng United Nations at saka International Court of Justice. Andi dito po yung papel na paghanap nila. Maliwanag po, sinabi ng buong tapang ng ating kaibigang Ray Buendia kung sino-sino yung mga responsible sa mga nakakuha ng pera noon. Sinabi niya, si former Senator Drilon, former Senator De Lima, former Senator Marojas, at sino pa? Governor Titangco. Well, yan po lahat, mapapatunayan ba ho ninyo yan? May mga dokumento siyang nakikita natin na nandirito. Yan pong mga dokumento na yan, yan ang ating gamitin o gamitin niyo po kung totoong maipaglalaban yan dahil napakalaking pera niyan para mapakinabangan na nasabayan sapagkat lubog na tayo sa utang. No? Sana po ay gawin na natin sa lalong madaling panahon. At sumulat muli kayo sana sa ICC para malaman na nandito na kayo at handa kayong makipagtulungan. Tama yun po, ma'am. Kung mga kaso-kaso niyan, unahin na natin muna itong mother account. Kasi magtatagal pa yan, ma'am. Buksan na natin ngayong 2024. Mga mahal na senador, congressman, na natin itong United Nations at saka International Court of Justice and the World Bank Group. Ito po, dito hinahanap nila. Bakit sumulat na po ako sa kanila 2016 pa? Sinasabi nila, inaano pa ang Pilipinas. Kung sila naman ang nakikialam dito, hawak tayo sa liig. Hindi, wag naman. Atin po yan, mayaman ang Pilipinas. Ako sasabihin ko ng totoo, wala naman sabi mother account na sa inyo. May lisensya ba kayo niyan? Pag tinanong ko saan galing yan, ituturo nyo, lelang nyo. Ituturo nyo, binigyan kayong SPA ng ganito. Wala yun, puro argumento Argument, kailan natin proof. Sabi nyo, wala yon, puro argument. But how come they were able to take all the money na sinasabi ninyong yung talagang malalaking halaga? Kung sinasabi ninyong, ano ba yung mga ginamit yung dokumento? Ano nga ba po ba yung ginamit na dokumento na yung mga personaheng binanggit nyo ay nakuha yung mga malalaking pera? Paano ho natin yan mapatutunayan at maibabalik sa sambayanan kung dapat nang ibalik? No? Yan sinasabi nyo, sir. Yan na nga po, ma'am. Yung mga backup na sinasabi na yan, kaya wala nang maano sa buong mundo puro na kahirapan. Andi dito po sa Pilipinas ito, sasabihin ka na, gusto tayong hawakan ng mga superpower. Alam yan ng mga may hawak, na. Kayo naman huwag kayong hard-headed yung mga may hawak, no? Andi dito na tayo, pag kayo nahuli pa, sinasabi ko sa inyo yan, pati pamilya nyo kawawa. Ang tagal ng patago-tago na kayo yung nautusan, kayo ng ganyan. Sabi ko nga, divine license at saka yung mayroon kayo nitong dimension ring. Kasi itong dyan sa World Bank Group. Wala lang na mailutang ito. Kailangan may batas, divine constitutional law.
Kasi pag walang batas, bakit? Anong batas ang gagamitin natin sa kayamanan? May hawak ang kayamanan, dollars, euro, ang lalaki. Anong batas ang gagamitin natin? Hanggang ngayon nga, papalitan na daw, mag-chat siya na. Kung sinasabi niyo po yung ganun, bakit nga po nila nakuha ang napakalalaking mga halagang pera na yan, ng mga personaheng inyong nabanggit? Bakit sila ay napabayaan at naibigay sa kanila? They were able to take hold of the money that big. Paano ho yun? Kailan mababalik? At kailan mapaparusahan? At totoo bang sila ay dapat maparusahan? O sila ay may ginamit na accounts na talaga namang may pagbabasihan? Yan ang ating problema Kaya hanggang ngayon, sila ngayon ay nananagana at namumuhay ng maayos, di ba? Pero kung totoo silang guilty dyan, habang maaga pa ho, tugisin na natin. Mga kababayan, Ma'am Mel, wala naman umaamin ng kasalanan Kahit kailan. Ngayon, let it be known today, the will of the Mother for all world court orders and for all purposes about the ASM Mother account bestowing credibility and integrity to Mother Bank account, ESM. Ito po yung ginamit ni Anthony Santiago Martin. Kung sinong lalaban, dito na po ako, kaharap nyo na. There is a need to adopt the Green World Humanitarian Society as the commanding force and divine solution to world problems as an actual testimony of divine guidance and mercy, and to authorize in accordance with this legendary order instruction, LOI, that there is no other law or proceeding that could divulge the truth as regard the aforementioned bank account except the command of the Anointed One as the real pathways and instruction which were dictated by the Heavenly Father. May po ito, ang batas. Hindi yung gawa ng tao. Man-made law, sabi ko nga, deceitful, erroneous, and prone to human error. Ito, para makuha na ma'am, ito, mga kababayan without the formal invitation from the highest magistracy or highest bank official of the bank where the account is lodged or maintained, no one can adopt any falsehood to destroy and ruin the perfect yield, nature and bounty of the subject bank account. It is only through the effort and concern of the authorized attorney in fact who granted to him full authority and immunity with all clocks, security, and legitimacy. Kaya, sabi dito, wherefore, in order to perform bank commitments, there is a need to recognize and follow the instruction of the actual body carrier or body representative, doon sa nag-utos, from whom emanates the authority with the code being. Yan. Maraming nag-being spiritual wonder boy. Code lang po yan. Who can adapt measure to carry out the purposes in ways to fulfill the dictates of the Heavenly Father, the perfect pardoning and forgiving identity. Napag-utusan lang po ako. Huwag niyong sabihin, akin to Gaya sa inyo, ina-assume anak kayo. Kung sinong lelong, lelang. Ay nako, siguro mag-isip-isip naman tayo. Huwag nang puro argumento. Kailangan may prueba, mayroon kang ipapakita para sama-sama na tayong 2024. Okay, yan po, maganda sinabi ninyo. Pero yung mga akusado na sinasabi ninyo na nakakuha ng limpak-limpak na accounts na pera na yan, hanggang ngayon, hindi pa ho nila binabalik. Hanggang ngayon, hindi sila naaakusahan. Ano ang katibayan natin na hindi para sa kanila yun, kundi para sa bayan? So, yan po ang mga katanungang nakakintal sa ating mga mamamayan. Kaya, subaybayan nyo sa next meeting po natin. Pagkat wala na po tayong oras, siyempre, anyayahan na naman natin. At siyempre, pagbibigyan tayo ng ating mahal na kaibigan, Mr. Ray Buendia. So, paalam muna tayo, panandali, sir. Ito po sasabihin ko bago magpaalam. This is also as the true world, the power of command in proof that there is a law which declare that there is
a law with announce on the right law of money, batas ng pera, wealth in gold to make proper use of the right person who deserve in the selected servant. Mga kababayan, sama-sama na tayo. Bayaan mo yung nag-away-away, yung mga nag-away na yan, wealth, pera, yung power, lahat. 2024 na po. Dadadagdagan na naman ang problema, hindi lang edad. Siguro ito ng panahon. Nandito na po ako sa harapan nyo. Mga kababayan, tulong-tulong tayo. Mamel. Bago po tayo magpaalam na may mga shoutout pa tayong pahabol, Miss Baby MB, gawin nyo na po yung marami ang naghihirap na mga former senator na may alam dito, kumilos na po kayo, tumatanda na tayo, please lang. Eagle Raymond Sampang, magandang hapon po. Ayan. Dami yung mga taga-subaybay. Kailangan kiluisun nyo na to. Justin Gatox. Yun, gawin nyo na raw po yung Justin Gatox. Ano yun? Justin Gatox Pekiro, Audiovisual Communicators Incorporated Provisional Authority Takeovers Frequency of the so and so. Yan. Eagle. So yan po, marami tayong mga taga-subaybay at gustong marinig pa yung mga tungkol dito. Kaya hanggang sa muli, mga minamahal nating taga-subaybay, please don't forget to like us, subscribe us and follow us sa ating pong YouTube channel at sa ating pong Facebook channel sa Elizalde Broadcasting, at sumubaybay pa kayong muli sa ating muling pagkikita another next year na siguro, sir, no? Kasi Thursday na ngayon. Sana magkapera na tayo. Mga sir, ma'am, ano dyan, mga mahal namin senador, congressman, tirahin na natin itong United Nations Organization, International Court of Justice, lalo na po itong World Bank Group. Dito po, para sa Pilipino yan, para marami tayong trabaho, mag-ano ng bigas yan, magtanim na tayo ng mga puno, buong Pilipinas. Lalo yung mga eagle, saludo ako sa inyo, yung mga guardians, guardians, lahat ng mga retirado, diyan na mga sundalo, pulis, sir, ma'am, andito po ako sa harapan nyo, siguro mukha ko, kilala nyo rin ako, pag nagkita-kits tayo. Ayoko na magpakilalang masyado kasi nakakaya na kay Ma'am Mel. Siyempre, 2024 na. Gusto na nito kaagad. Dito lang Elizalde Broadcasting. Sir, ma'am, tulong-tulong tayo, sama-sama po tayo. Ayun ang shout out po ni Sir Buendia. Sana magkapera na tayo. Okay, magandang hapon sa inyo muli, mga minamahal natin taga-subaybay. At syempre, Happy New Year po sa ating lahat. At tayo po ay sama-samang magdasal na darating ang bagong taon na tayo, ang buong mundo ay matahimik, ika nga po, masagana at punong-puno ng pag-iibigan ang mga lahat ng mamamayan sa buong mundo, at lahat po ng mga leaders ng mundo ay atin pong ipagdasal na sila po ay talagang mamuno sa kanilang mga citizen ng buong puso at may pagmamahal. Ganon din po pagdasal natin ang daigdig na maging maganda ang masagana. At syempre, yung climate change, number 1 natin problema. Kaya mawala rin din po ang mga sakit na kung saan ay nababantog na naman, na baka bumalik-balik yung mga sakit na yan. Wag naman sana. So, ayan po, wala na raw. So, hanggang sa muli. Yan, yung batas na yan. Okay po. Hanggang sa muli, don't forget, we always say, we love you all. Bye-bye.